What is up mga kaputol? So welcome back again sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman. And ngayon is itatry nating i-unbox or tanggalin sa pagkaka-ICU yung material na ibinigay sa akin ng isang hunter na kaibigan natin from Ilocos. So shoutout sa'yo, Sir Jolimar Nagtalon. Ayan. So bale, ang style niya dati is ganito. Bale parang clump forest siya, pero that time hindi ko nagustuhan yung pagkaka forest style niya. So ginawa ko, pinaghiwa-hiwalay ko, ginawa ko siyang tatlo. So ito, tara tanggalin na natin yung pagkaka-ICU. Alright, so isa ito sa tatlong naka-ICU ko. So today is actually or exactly the third week, 21 days mula nung itinanim ko siya or ibinigay siya sa akin. Naka-ICU lang siya, and for the past 4 days or 5 days sinubukan ko na siyang pasingawin. Kaya kung makikita nyo, may mga butas na siya. So inuunti-unti ko na siyang pasingawin, and ngayon papakita ko sa inyo kung bakit siya tinawag na yellow doggy at kung ano yung status nung mga shoots niya. Ayan, so eto siya. Oops, makanin. So ayan, yellow doggy siya kasi kulay yellow. Ayan. So ito yung unang yellow doggy. Okay naman siya. Hindi ko pa siya papaarawan. So hahayaan ko lang munang nakatanggal yung ICU niya, tapos ilililim ko ulit. And then after siguro mga 3 or 5 days, i-morning sunlight ko na. Yung 6 AM to 8 or 10 AM lang siguro na araw muna pansamantala. Ayan. So healthy naman. Super healthy siya, ang daming shoots. Papakita ko naman sa inyo yung pangalawa. So ayun, eto naman yung pangalawa nating material na same yellow doggy. Kung makikita nyo, butas na siya. So pinasingawan ko na rin to a few days ago. Paunti-unti lang yung pagpapasingaw. The only reason why kung bakit ina-ICU, ang alam ko dalawang reason yon, is para ma-preserve yung moisture dun sa loob ng material. Kasi kapag na-expose siya sa hangin or sa araw, kapag bagong tanim pa lang from hand, is may tendency na mag-dry yung halaman, mamamatay siya or mas mahihirapan siyang tubuan ng mga shoot. So isa yun sa mga reason. And isa pa is para mabilis magka-shoot. Ayan. So papakita ko sa inyo mamaya yung isa ko pang material na kasabay ng mga to na itinanim ko, na hanggang ngayon wala pang shoots or wala pang lumalabas na talbos kasi hindi siya naka-ICU. So ayan, so tanggalin na natin to. Oops. Ayun, ang dami. Ayan. So actually medyo okay itong material na to na pangalawa. Meron siyang deadwood. Ayan. So siguro ito yung magiging front niya. Tignan natin. Yan, siguro yan yung magiging front niya. Grabe, ang dami. And ito yung magiging back niya. Ayan. Pero hindi pa natin sure. Titignan natin kung alin yung mas maganda after a few days. Pag lumaki-laki pa siya ng kaunti yung mga shoots niya. Okay naman na mag branch selection, pero hindi, para sa akin hindi pa masyadong advisable kapag maliliit. Kasi kapag nag-select ka na ng branch, what if hindi tumuloy or nag-die back yung itinira mong ano, di ba, shoot. So tendency mag-wait ka naman ng matagal para mag-shoot ulit siya. So yun lang naman. Pero ang kinagandahan din naman, may good side din naman yung pagtatanggal ng shoot early para mapalarga mo ng mabuti yung mga napili mong talbos or yung mga napili mong mga magiging branches or main branches niya. So pros and cons lang din. Alright, so ito naman yung pangatlo, still kadugtong nun. Actually napakalaki nung natirang roots sa kanya, kaya malaking balde yung pinaglagyan ko. So uy, dami. Solid. Ayan, so eto siya guys. Ito yung baso. Para at least meron lang comparison. So ito siguro yung magiging front niya.
Tingnan nga natin, paikutin muna natin. Parehas naman okay. Since right-handed ako, ganyan siguro yung magiging front niya. Ang ginamit ko lang naman dito, purong Pumice lang guys. Kasi mas okay siya para sa akin yung gumamit ng Pumice or reverse. Wala kasi yung reverse dito. So ang ginagamit ko is Pumice. Nabibili ko lang siya ng 55 per sack. So ayan. Kaya Pumice is para fast drain siya, lalo na sa mga materials na bagong hand or yung mga ganito na hindi pa masyadong stable, para at least kapag diniligan mo siya is diretsong lalabas yung tubig, hindi siya mag-i-stagnant or mag-i-stuck sa loob kasi mamamatay yung mga roots niya, masusobrahan siya sa tubig, possible hindi siya mabuhay or mahirapan siyang maglabas ng shoots kasi stagnant yung tubig sa loob. So yun lang, ito yung pangatlong hati ng Clam Forest ng Yellow Doggy natin. And then papakita ko sa inyo ngayon guys yung isang kasabayan nilang material. Hindi siya Yellow Doggy, Argaw Dagat siya, na hanggang ngayon is wala pa siyang shoot kasi hindi siya naka ICU. So ayan guys, sana nakikita nyo, ayan, malaki itong material na to, Argaw Dagat. Ayan, 3 weeks na wala pa siyang shoot, pero trinay kong balatan, fresh naman siya. So ayan guys, naglagay ako ng bottled water, mineral na 1 liter yata to, Absolute. Ayan, mineral water, ganyan siya kataba, mas mataba pa siya sa 1 liter. Alam mo 1 liter to or 1.5, mas mataas din siya. Ayan, so twice yung taas niya. Ayan, and then kung titignan nyo yung Absolute na 1 liter is ganyan kapag hinawakan ko, pero yung base ng material ito is ayan, kalahat, di ko mahawakan maigi. Ayan, so okay din naman. Ito siguro ganyan yung pinakababa niya. Ayan, so 3 weeks wala pa siyang shoots, pero nung ayun nga binalatan ko is meron siya, and feel ko sa roots siya nagfo-focus kasi nung isang araw may nakita ako dito, nahukay, mababaw may nahukay ako ditong parteng ugat. So nagsorry na lang ako sa kanya kasi nahila ako, akala ko tumutubong kung ano lang, ayan, hinila ko, yun pala ugat niya. So nagsorry na ako, hopefully hindi siya magtampo. Yun lamang for today's update. See you again guys on my next video.